Okay, may bago kasing video. May bagong video mga kotsero. Si former Spox attorney Harry Roque. Mm. Ano yung sinabi niya? Actually, binalita din niya to sa SMNI. Sa SM Manyak. Good luck sa mga taga SMNI na manonood ulit dito sa video na to. Oo. Diyan sa SM Manyak. Oo. Tapos, ang sabi niya, pag hindi raw natuloy ang charter change, magma-martial law daw si PBBM. Ay, grabe! Grabe naman yun. Chismis agad. Chismis agad, guys. Ito, panoorin natin yung video. Medyo mahaba, 11 minutes, pero babalang kasi natin. As usual, babalang kasi uli natin ang mga video ni former Spox Harry Roque. Attorney Harry Roque. Game. That's what's. Abay, habang ako ay nasa China, nasa Germany naman ang ating PBBM. Alam niya, by the way, sinabi pala niya kanina sa video na nagpunta raw siya ng China para daw ayusin ang nasisira nating relasyon sa China. Ano yung ginagawa niya dun? Para ayusin. Backdoor negotiation ba yung nangyayari dyan? Backdoor negotiation. Or naghahanda para sa 2025. Oy! 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 Baka naghahanda para sa 2025! Financers! Joke lang yun. Joke lang. At bagamat nagsalita na maanghang si Presidente sa Australia na para bagang magsisimula na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China, abay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin, lulusubin na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. At alam niyo ba kung bakit ako nababahala? Okay. Kasi sa panahon ngayon na sinusupil ang malayang pananalita sa pamamagitan ng pagkulong kay Ka Eric at kay Dr. Badoy, sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, okay, sa pamamagitan ng pag-aaresto ng Kongreso, para bagang ito ay preparatory to martial law. What? At ano naman po kinalaman ng martial law doon sa sinabi ni PBBM na baka i-annex ng China ang ating teritoryo? Kasi po sa ating saligang batas, dalawa lang ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente. Yan po ay invasion o pananakop, panlulusob ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas, or di naman kaya insurrection, yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya malapit na ang invasion ng China. Pero bago natin gawin yan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan. So kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Maggawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag gagamitin nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, yan, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit para ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Here we go. So yun yung basis. Actually, nabasa ko na yan eh. Ang sabi, nung nabasa ko siya, ito yung premise. Ang premise is, mas madali daw isulong ang martial law kapag may gera. Pinaganda lang ni Attorney Harry Roque yung statement na annexation, tapos sinagdagan niya ng anggulo ng Constitution regarding invasion and insurrection, etc. etc. So nilagyan lang niya ng legal basis yung sinabi nung mga nababasa ko nakapost dyan sa tabi-tabi. It's true na merong basis sa Constitution yun. It's also true na invasion and insurrection is the basis for the declaration of martial law.
But this the measure to declare martial law shall be approved by Congress. Ang kapangyarihan po na mag-declare ng martial law or mag-authorize or mag-ratify ng martial law ay nasa Kongreso, wala sa presidente. So, ibig sabihin, kahit pa magsisigaw si PBBM at sasabihin niya, mag-declare tayo martial law. Gusto ko na martial law. Gusto ko martial law. Gusto ko martial law. Pag umayaw ang Congress, wala. Nga. So, ano yung ginagawa dito ni Attorney Harry Roque? I don't know. But, ang dating sa akin, dating lang naman. I'm not saying it's a fact. Ang dating sa akin is, it's close to fear-mongering. Fear-mongering, tinatakot yung mga Pilipino. Kinakabit ulit yung pangalang martial law sa pangalan ni PBBM. Bakit? Kasi madaling ikabit Marcos Isa yon sa mga kilalang bagay na ginawa ng Apo Lakay. At take note mga kakotsero, kaya po nag-martial law during that time is not because of term limits. Hindi para palawigin pa ang termino ni Apo Lakay. Hindi po. Ano pong nangyayari sa Pilipinas noon? Sinabi ni Attorney Harry Roque, insurrection. Meron kang Muslim secession sa Mindanao led by the MNLF, MILF. Tapos meron kang CPP-NPA na pinapangunahan ng Joe Masison. So doesn't that justify martial law during that time? 1973. Pero syempre, i-distract yan. I-distract yan ng mga dalawamping CPP. Ang sasabihin nila, hindi kaya kaya lang nag-martial law kasi gusto lang palawigin ni Marcos Sr. yung kanyang termino. Gusto lang niya kasi umupo for 20 years. Kaya siya nag-martial law. No, it's not. Hanggang ngayon nga, may CPP-NPA pa rin. Dapat tapos na yan nung panahon ni Makoy. Ni Apo Lakay. Dapat tapos na yan nung panahon ni Apo Lakay. Anong ginawa ni Cory Aquino? Pinalaya lahat ng NPA. Ganong kabobo yung babaeng yun. O di bumalik. Naglabasan uli silang lahat. Lumakas pa, nag-25,000. Ngayon, pahina na sila ulit. Pahina na ulit ang CPP-NPA. Paubos na nga Ang target nga, by the end of the year, wala nang CPP-NPA. Ang MILF, happy na sila sa Bangsamoro. Kasi they have the autonomy. Okay, they're functioning as a parliament. The parliament. They're functioning as their own state. Hindi dahil kay Duterte yan. Maniwala ba kayo sa hindi? Senador pa lang si PBBM. Sinutulak na niya yung barm na yan. Wala pang digong. Tinutulak na niya yung barm. Tuloy natin. At ang nakakatakot po ito po hindi sa ako'y pro-China. Grabe, Pero nakakatakot. ako'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Hindi naman daw sa pro-China siya, pero pro-China talaga siya. Spokes naman Former spokes naman What naman? Huwag mo na itago, pro-China ka naman talaga. Kakagaling mo nga lang ng China Grabe ka naman. Hindi na mahiya. Okay lang yun. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Sa right-hand drive po, ang overtake hindi dito sa right side. Sa left Saan talaga, sir? Saan tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Kung titingnan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang tayong nang bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod.
Okay. Diyos ko, gagamitin pa yung barko na yun, yung banggaan ng barko. Okay, halimbawa, you're going on a straight line. Straight line ka. Straight line, straight line. Halimbawa lang. Tama naman kasi yun. Na kapag nasa left yung barko, you yield. Pag nasa right pala, you yield. Yield ka. Pag nasa right. Anong tawag doon? Starboard. Starboard side yun yung right side, no? Tama ba? If I'm not mistaken. So, sa maritime rules daw, ang sabi, kapag ikaw ay nasa right, kapag yung vessel ay nasa port side, ayan. Pag yung vessel ay nasa right, you yield. Yield ka, tigil ka, padaanin mo siya. Yan, parang gano'n. So, ang sinasabi ni Attorney Harry Roque, dahil dun sa banggaan, yung banggaan daw kasi, mga kutsero, nasa kanan yung China. At dahil nasa kanan, dapat daw yung Pilipinas nag-yield. Kasi no yung rules ng dagat. Ganun daw. But here's the question, mga kutsero. If you're going straight, tapos hinahabol ka ng nasa likuran mo, tapos haharangin ka dito sa right, kasi sino may kasalanan? In the first place, ba't sila nandun? Ba't hindi sila sa left mag-overtake? Halimbawa lang alam naman to, common sense. Yun ang gusto palabasin, Dadson. Nasa right of way yung China. Yung pagdikit nila sa Pilipinas, dapat nag-stop na raw tayo. Yun ang punto niya. Kasi sila yung nasa right side. Kinakat nga ang Pilipinas, yung vessel ng Pilipinas is going straight. Dapat nga wala siyang katabi in the first place. Dagat yun, laki-laki ng dagat, tapos lalapit ang China. May kalsada ba ang dagat? Wala, di ba? Hindi naman yan tulad ng kalsada na kapag ikaw nag-drive ka, di ba, limitado ka ng galaw. Hanggang lang, 2 linya ka lang or 4 or 6, whatever the case may be. Pero sa dagat, bakit niya kailangan luminya sa tabi ng vessel ng Pilipinas? Hindi naman kailangan tumabi ng China. So, nabasa ko rin to Nabasa ko rin to sa post ng mga experts daw. So, ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. Starboard nga. But anyway, the point of the matter is this. Bakit merong nakadikit na kabarko sa atin? Sa sobrang lawak ng dagat, Attorney Harry Roque. Sa sobrang lawak ng dagat, naisipan ng Chinese Coast Guard na tumabi sa mga barko ng Pilipinas. And they should not even be there in the first place. Sabihin mo, hindi naman sa kumakampi ako sa China. Doon ka na nga kumampi. Okay, hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Ginamit ko lang po yung road. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin to Washington DC na si Dave Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Specker, para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para ba mababait yung mga Chino na gumamit ng dahas laban sa atin. Dati-rati, iniisip ko lang, baka ito ay para nga ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas, tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kami Mutual Defense Treaty, tulungan nyo na kami. So, Attorney Harry Roque, you're saying it's the Philippines' fault? Kasi binibait daw natin Tayo daw yung
ng nanunukso ba? Binebait daw natin ng China eh. Wow, lakas mang gaslight ah. Gaslight is real ah. Gaslight is real. So pwede pa rin po yun. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan ng Scarborough Shoal. At ang nangyari, in-invoke na ni Noynoy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Ang ginawa ng Amerikano, ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China, umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila. Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino at nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero sila ba'y tumulong sa atin? Hindi. First and foremost, hindi natin pwede invoke ang Mutual Defense Treaty nung panahon ni Panot kasi wala namang walang hindi na meet yung requisites. The requisites are, number 1, merong titirahin na vessel ng Pilipinas. Wala naman nangyaring ganun eh. So it cannot be hindi pwedeng gamitin yung Mutual Defense Treaty. Pangalawa, if I remember it correctly, nung panahon na si Digong ang nakaupo, sinisi niyo pa si Panot Aquino kung bakit nakuha ng China ang West Philippine Sea. Naalala ko yun kasi ilang beses ko sinabi sa mga live stream ko yun eh. Tapos sila yung ginagamit kong reference. Kasalanan ni Panot Aquino kung bakit nawala ang sa poder ng Pilipinas ang West Philippine Sea, etc. etc. Tapos ngayon, sisisi mo sa mga Kano. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Unang-una, yung DFA secretary during that time, wala namang papel na pinanghahawakan. So kung naniwala siya sa sinabi ng mga Chinese or sa sinabi ng mga Kano, kasalanan niya yun. Wala naman siyang papel na pinanghawakan eh. Nag-usap silang tatlo. Isang representative ng Amerika, isa sa China, isa sa Pilipinas. Yung ating DFA secretary during that time, Albert Del Rosario, naniwala lang hook, line, and sinker sa sinasabi ng mga Kano, sinasabi ng mga Chinese. Na sinabi kasi ng China, na sige, pag pinaalis nyo yung dyan, yung mga ships nyo dyan, kaming aalis. Isa-isa tayong aalis. Pilipinas, China. Pilipinas, China. Pilipinas, China. Ganun yung usapan. Ngayon, mga kotsero, ano nangyari? Umalis ang sa Pilipinas, hindi umalis ang sa China. Ngayon, si Albert Del Rosario nagreklamo. Ano sinabi ni Albert Del Rosario? US, baka naman pwede nyo kaming back-upan. Dito nagkamali ang Amerika. At hanggang ngayon, feeling ko, this will bite their ass up until this day. Nga, ginagamit na ni Roque. Ang sinabi ng Amerika, ng representative ng Amerika, I forget who this person is. Ang sinabi niya, wala pang usapan. Wala pang usapan. Yun din na sinabi ng China, wala pang usapan. Yun. Doon nag-umpisa lahat yan. Tapos ngayon, gagamitin mo yan. Bakit? Kasi it suits your purpose. Pabor sa inyo eh. But it's not really the fault of China or US for that matter. It's not the fault of China or the US. It's the fault of the Philippines. Bakit? Kung di ba naman isang tangat kalahati si Albert Del Rosario, pumayag siya sa isang usapang walang papeles. Walang papeles. Parang kay Digong, understanding, MU. Gilan ako. He should have known better in the first place. Alam nyo naman, ang China, ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag baliktad. Alam nyo ba na may utang ang China sa Amerika? Na due and demandable anytime. Na kapag dinemand ng Amerika yung utang na yon, wala. Magko-collapse ang China. Dito, papakita ko sa inyo. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Hanapin ko lang. Di kasama saan dito kasi materials ko eh. Yan. China is in default on $1 trillion in debt to US bondholders.
July 4, 2023. $1 trillion. Oh. Default to default. Ibig sabihin, hindi na nila nabayaran. At it's due and demandable. Sana yan? Bakit nagkaroon ng ganyang utang? Kasi noong 1938, ayun, nag-default sa sovereign debt. So it's sovereign debt. Sovereign debt ang utang ng China sa Amerika. So, a private group of American citizens hold a large quantity of the gold-denominated bonds. The citizen-led group, the American Bondholders Foundation, serves as a trustee with power of attorney for some 20,000 bondholders whose bonds are valued at well more than $1 trillion. Yun. So, yung utang ni Amerika sa China na 850 billion plus US dollars, kayang-kaya na niyang bayaran doon sa default. Tapos, may sukli pa si Amerika. So, sorry. Hindi nakaka-convince. Can you imagine? Lahat ng assets ng isa't isa, frozen. Suicide para sa kanilang dalawa na maggirahan. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika sa ngalan ng Pilipinas. Although, yan... So wait, so sabi mo, Attorney Harry Roque, nakadepende ang economy ng Amerika at ng China sa isa't isa. Tama? So never silang maggegerahan. Never silang mag-aaway. So it's a good strategy pala na kumampi tayo sa Amerika. It's a good strategy pala na kumampi tayo sa Amerika. Para hindi rin tayo galawin ni China. Kaya tinan nyo, takot si China sa West Philippine Sea. Ang sinasabi ni Biden, we will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Ulul, charot, dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan, noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na yun. Ang sinasabi nila, hindi sila kumakampi sa agawang teritoryo. Pero ngayon, ang linya nila, kakampi na kami dahil kinakailangan ma-promote ang freedom of the high seas. Pero come on, sa totoo lang po, una-una, hindi naman sila po pwede makipagyero sa Amerika na walang congressional approval. So, may obligasyon sila na rumesbak sa atin. Kung hindi naman sila payagan ng Kongreso, hindi mangyayari yun. It's the same way with China. Sabihin natin si China, gumera-gera siya dito. O tapos, si US lang ba yung natin, kaalyado natin? We have other allies. We have allies in India, South Korea, Australia, Japan. They will also come to our aid. Hindi lang naman si Amerika. Why is this a discussion about America and China only? May Germany pa. Si Czech Republic. Hindi lang naman tutungkol sa Amerika eh. The strategy of PBBM is not to depend on America. Kasi we also have other allies. Kaya nga tayo na ipag-partner kay Australia, may South Korea, Japan, India, Czech Republic, Germany, UK. Hindi exclusive. Hindi exclusive sa Amerika yung natin. Alliance natin. Huwag kang mag-alala. Kalma ka lang. Ako lang to. Ang kasaysayan ng susundin natin sa Ukraine, hindi sila nagpadala ng sundalo. Yan na naman tayo. Ukraine na naman. Pero ang dami nilang armas na binigay. Excuse me, hindi nga sila nagpadala ng sundalo pero nagbigay sila napakaraming armas. Ilan ako? Diba? Alam nyo mga kotsero, kung hindi nyo alam yun, it's a fact. Hindi man sila nagpadala ng mga sundalo, nagpadala sila napakaraming armas. As in, nagalit na nga ng mga kano kay Biden dahil sa sobrang dami ng armas na binibigay sa Ukraine. Che.
nagpadala sila ng armas pero hinayaan nilang mamatay ang mga Ukrainians para sa kanila. At tingin ko, yan Kasi, hinayaan lang mamatay ang Ukrainians para sa kanila. Na, patalo na nga yung Russia eh. Patalo na nga yung Russia eh, di ba? ang mangyayari. Hindi sila sasaklolo sa atin, hindi sila magpapadala ng sundalo at mga warships nila, pero bibigyan nila tayo ng mga armas para lumaban ang mga Pilipino. Well, why not? It's our country. Basa naman natin to eh. And it's really our responsibility. Trabaho talaga natin yun, guys. Huwag na natin iasa sa ibang bansa yun. Pero at least, mga kotsero, at the very least, may armas. And again, I'm going to go back dun sa punto ng the US is not our only ally. Hindi lang Amerika ang ally natin. Marami tayong kaalyado. Nagwa-warmonger lang na naman to. Nag-fearmonger lang to si Harry Roque. Wika nga ng isang observer, America will fight China until the last Filipino. Pero hindi sila magpapakamatay para sa atin. Sinong observer kaya yan? Sinong observer yan? Gagamitin nila mga Pilipino para labanan ang China. Popondohan nila tayo yung gera nila, pero gaya na nangyari sa Ukraine, pag masyado ng mahal ng gera, iiwan tayo sa ere. Nangyari Typical yung linya niya, it's very China propaganda. It's very China propaganda. Yung sinasabi niya ngayon, it's very China. China will not go to war, period. Nangyari po yan sa Ukraine eh. Huwag niyong sabihin na ako'y anti-American lang. Yan po ang karanasan ng Ukraine. At ngayon po, siyempre, mas matindi ang possibility pag naging presidente si Trump, talagang wala nang aasahan ng Ukraine. Pero ang mabuti naman yan, kung mananalo si Trump, ang sabi niya, isang araw lang, tatapusin ko na yung gera sa Ukraine. Well, take note, si Trump lang din ang nagpaambo kay Putin. At si Trump lang din ang nagbigay ng tawag dito, economic sanctions sa China. I'm not advocating for Trump. Bahala kayo diyan. Di ko naman bansa yung Amerika eh. Bahala kayo. Pero ang akin lang, during the time of Trump, tahimik si Putin. Tahimik si Putin. At hindi makaporma si China. So, I doubt there's any validity to what this guy say. So, mukha namang pag si Trump ang naging presidente, mukhang mas safe sa mga Pilipino dahil hindi talaga siya makikigera dahil ang interest niya ay mga lakal, no? At ang interest nga niya paano magpera, paano tubuan ng mga Chino, hindi manggera. Yan lang po ang tingin ko, no? Pero alam niyo naman ako bilang aktivista by heart, talagang hindi ko akalain na sasabihin ko to tungkol sa isang Republican leaders. Aktivista by heart. Oh, mami na aktivista by heart daw. Pero mabalik tayo, bukod pa doon sa gusto nilang ma-provoke ang Americans na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Ulitin natin, guys. Ulitin natin. Manggera. Yan lang po ang tingin ko, no? Pero alam niyo naman ako bilang aktivista by heart, talagang hindi tumulong sa atin using the MDT. Kaya talagang tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit? Talaga naman po may agreement na status quo. Bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. Senator Ivy, baka gusto mo na mag-imbestiga. Ay, agoy! Diyos
So inaamin nyo na binenta nyo nga ang Pilipinas sa China. Not through money. Not through money. Hindi sa pera. But, whatever, favors, whatever. Di ko alam. Basta, pumayag kayo. May agreement. Kasi yung sinabi ng Chinese, sinabi ng Chinese, tawag dito, understanding. Ano sinabi nung isa? Ito naman, may agreement. Status quo lang daw. Kasi pakinggan natin kung bakit. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. So bakit masama? Bakit masama, Attorney Harry Roque? Malinaw naman sa UNCLOS na kapag pag nasa territorial waters, pag nasa loob ng exclusive economic zone mo, pwede kang mag-build ng outposts. Who cares about what the Chinese feel? It's our exclusive economic zone. Ito yung problema mga kotsero. Tinan nyo yung layer nung kwento-kwento. Uunahin niya sa Amerika, nagagawin daw bala sa mga kano ang Pilipinas. It will not happen, mga kotsero. Maniwala kayo. And even if it does, let's say, iwanan tayo ng Amerika sa ere, walang problema. Meron tayong ibang allies. We have other allies. So it doesn't really matter that much. Number 1. Tapos pupunta siya doon sa, tawag dito, sa water cannon. At kasalanan doon natin yun kasi nagdadala tayo ng, what do you call this? Ng pang-build supplies para i-build ang outpost natin sa BRP Sierra Madre. So what? Hindi naman bawal sa UNCLOS yun. So what? No ngayon, kung merong agreement, ngayon napaamin kayo, the Duterte administration had an agreement with China na hindi isusurrender nila ang BRP Sierra Madre. Nadulas ang nadulas. Nadulas na. Nadulas na. Ayan na. Tapos sisisihin Pilipino. So wait lang, Attorney Harry Roque. Saan magiging tama ang Pilipinas para sa'yo? Pag kumampis Amerika, mali. Pag pinaglaban natin yung ating exclusive economic zone, mali pa rin. Saan lulugar ang Pilipinas? Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Sa inyo yun. Admin nyo yun. Wala kaming pakialam sa admin nyo. Iba na ngayon. Hindi na kayo yung nakaupo. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong! Mutual Defense Treaty! Kasalanan pa ng Pilipinas, no? Kasalanan pa ng Pilipinas. Promise mga ako, Jero, naiirita ako dito kay Harry Roque. So talaga sa inyo, hindi magkakamali ang China, no? Talagang sa inyo, hindi mabubura sa isipan nyo o hindi nyo talaga bibitawan yung litanya na si China is the benevolent superpower who just wants to be friends with everybody. Huwag nyo kami papaniwalain sa obvious na kasinungalingan. Ang masakla pa dyan, mga kotsero, gagamitin pa yung strategiya ng Pilipinas para ma-maintain natin yung integridad ng ating sovereign rights at ang territory natin where we exercise jurisdiction. Gagamitin pa yon to gaslight us. Ba't nyo kasi pinaglalaban yung teritoryo mo? Dapat din mo na ipaglaban yan. Napakabait ng China. Gusto lang naman maipagkalakal ng China sa Pilipinas. Talaga? Saan banda? Tinapon sa atin yung pogo nila. Yung mga basura na doon, tinapon sa atin eh. Sindikato nila, tinapon sa Pilipinas.
Pero nga po, I doubt kung tutulong si Mutual Defense Treaty Who ang cares? Who cares? Really, seriously, who cares? O let's say, hindi tumulong si Amerika. Andiyan naman yung mga iba nating allies. Atuto kayo masyado sa mga Amerika eh. Amerikano. Baka mangyari, etong barel, sige, laban mga Pilipino. Kaya nga, ang mantra is, America will fight US to the last Filipino. At siyempre, magiging Ukraine ang Pilipinas. So ang sinasabi nila, wag na natin ilaban yung ating territorial waters at ang ating exclusive economic zone. Is that what you're saying? Pakidiretso na lang. Pakidiretso na lang kami. Para alam namin kung paano namin kayo itatrato. Kung itatrato ba namin kayong traidor o hindi. Rektahin nyo na lang kami. Kasi hindi namin kayo maintindihan. Pinaglalaban lang naman ng administrasyon o ng ating gobyerno kung ano yung nasa konstitusyon natin. Pag hindi niya pinaglaban yan, pwede siya ma-impeach. Kaya nga kayo, todo protekta kayo kay Digong eh. Nung si Digong ang gumagawa, nung pambabalahura, dyan sa West Philippine Sea, pinoprotektahan niyo siya, binobola niyo kami. Binola niyo kami. Ang pinaisip niyo sa amin, walang masama sa ginagawa ni Digong. Tapos ngayon, we realize, ay oo, palyado pala. Palyado pala. So tell us, ano ba? Wag na ba natin ipaglaban yung natin? Sovereign rights natin sa EEZ natin? Is that what you're trying to say? I don't know. Labo nyo eh. Pero bakit ko naisip ang martial law? Kasi nga, dahil doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., napaka-stricto ngayon ng saligang batas. Dalawa lang ang pwedeng maging dahilan sa deklarasyon ng martial law. Panulusob ng isang dayuhang bansa at himagsikan sa Pilipinas. Well, ang himagsikan naman, halos namatay na o patay na yung si PPNPA, kaya nga hindi na dapat magpag-peace. So ngayon, ginamit ni PBBM yung salitang annexation. Ang ibig sabihin yun, linulusob na ng China ang Pilipinas, inaangkin ang ating teritoryo, meron ng invasion at... Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Bilang tanong ko dyan hindi ba? Dahilan na para mag-deklara ng martial law. At dahil... Ang layo nung connect eh. Hindi ko maintindihan yung... Although gets ko yung connect na gusto niyang sabihin. Gets ko yung gusto niyang iparating na magmamartial o si BBBM, ganun-ganun. Dahil nga, ang ginagawa nila, dinidemonize nila yung lahat ng mga nagsasabing wala tayong interes para makipagkaibigan sa ating kapitbahay na pangalawang pinakamalakas na ekonomiya at kinakailangan makinabang tayo sa pag-unlad ng China. Tinatawag nila ako Harimaw, sinasabi nila Taksil. Ang ibig sabihin yan, alam niya. Sino ngayong Pilipino ang tututol sa deklarasyon ng martial law kapag sinabi ni Presidente Marcos na linulusob na ang Pilipinas? Kung nilulusob na talaga ang Pilipinas at merited na ang martial law, masama? Kung nandiyan na sila sa pampang ng Palawan, anong gagawin mo? Wala, nga. Pro-China pa rin. They China, the benevolent kind of superpower. At ina-annex na ang teritoryo ng Pilipinas. Yan ay classic invasion, dahilan para mag-martial law. At mukhang mauulit muli ang kasaysayan na dinaanan natin under Marcos Sr. Tingin ko, itong martial law, plan B nila kung hindi nila maiusad yung charter change sa pamamagitan ng bribery initiative. Kung hindi nila matatanggal ang Senado at kung hindi nila mapapatagal ang termino ng lahat ng nanunungkulan ngayon sa pamamagitan ng charter change, gagawin nila yan sa martial law. Ang layo ng ikot ni Harry Roque. Ang layo ng ikot. Ang layo ng ikot ni Harry Roque. As in, yung tahi-tahi niya ng issue, ang layo, hindi connect. Tapos walain nila ang 1987 Constitution,
wala mo ng saligang batas, magkakaroon ng panibagong freedom constitution na one page, mananatili sila sa pwesto hanggang gusto nila, Kayo may ikukulong gawa ng nila ang Freedom lahat ng kanilang Constitution. mga kalaban, ipasasara ang mga media establishments, hindi lang ang SMNI, kaya kayo ha, GMA, Bulletin, Inquirer, The Star, tandaan ninyong sinasabi ko, kung nagawa nilang ipasara yung kaisa-isahang media outfit na sumuporta sa kanila nung eleksyon, anong gagawin nila sa inyong mga naging kalaban niya nung eleksyon? Huwag kayong maniwala na kayo ay safe. Pag nag-martial law, lahat kayo sarado dahil kalaban ng diktadura ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Mark my word, matuto na kayo sa kasaysayan. Ay, markado na talaga mga words mo ngayon, former Spokes, Harry Roque. Attorney Harry Roque. Markado na mga words mo ngayon. And even your person is markado, I think. Not in a bad way, but I think, I think no one believes you anymore. Kayo na lang nagpapaniwala sa isa't isa. Echo chamber niyo. Ewan ko ba. So bakit sa tingin ko magdedeklara si PBBM? Kasi nga po, yung binitawan niyang salita na China will annex our territory. That's it. Yan po ang tinutukoy niya, invasion na basehan para magdeklara ng martial law, mawala ang demokrasya, mawala ng bisa sa saligang batas, pwedeng supilin ang karapatan ng malayang pananalita, yung peaceful assembly, at dahilan para magpasasa na naman siya sa posisyon gaya ng ginawa ng kanyang ama. Abay, nakakaya naman yung ginawa niyo sa ABS-CBN, di ba? Kayo nila digong. Yung hiya naman ng bansang Pilipinas sa pagginagagawa niyo sa ABS-CBN. Hindi sa pinagtatanggol ko si ABS-CBN, deserve niya mawalan ng prangkisa. Pero, di ba? Partida yun, walang martial law yun. Partida. Sabi daw kasi niyan, hindi, magde-declare yan ng martial law si Bongbong Marcos. Talaga ba? So isabihin, bumalentong ka, Harry Roque. Balentong. 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 Sabi niya na 2022. Roque sees no martial law if Marcos wins. Balentong. Balentong. Sabi niya, the anti-Marcos group's paranoia, Roque said, should stop as institutional safeguards and international mechanisms are in place to deter any sitting Philippine president from ever placing the nation under martial law. Balentong. Contrary to the disinformation campaign of Marcos detractors, I believe there won't be a repeat of a martial law regime in the Philippines. Balentong. Alam niyo mga kotsero, in fairness, may punto dito si Attorney Harry Roque. Kapag ikaw, Marcos detractor, pag kontra ka kay Marcos, ang unang-una mo ibabati ko sa kanya, martial law. Siyempre ngayon, detractor na sila ng Marcos eh. So ngayon, gagamitin niya yung martial law para isirain yung imahe ng Bongbong Marcos. Ganun lang kasimple yun. Diba? Ganun lang kasimple yun, guys. Huwag na kayong mag-isipan ng ibang dahilan. That's it. Pag detractor ka ng Marcoses, kahit gaano kahirap i-connect ang martial law, gumamit ka ng West Philippine Sea, gumamit ka ng People's Initiative, gumamit ka ng media, etc., etc. Ibabalik mo pa rin sa punto ng martial law. Kasi paranoid kayo. Because of your paranoia. Ay, Diyos ko. Nakakatawa naman si Harry Roque. Di ba talaga nagagawa ng
Talaga nagagawa ng ano. Kapag ikaw kapag ang politika mo palipat-lipat, depende sa kung sino yung pag ang politika mo nakadepende sa politiko, yan magiging Harry Roque ka. Yan. Alam naman niya Alam naman niya na mali yung sinasabi niya tungkol sa West Philippine Sea at kino-connect lang niya yung martial law dyan sa West Philippine Sea. War is unlikely to happen. Why? Because China has no money. They don't have money. Bagsak ang economy ng China. Alam nila yan. Negative 11.8 billion dollars ang kanilang talo sa foreign direct investments. Ang kanilang FDI noong 2023 is only 150 billion, if I'm not mistaken, or 15 billion US dollars. Mababa. Walang namumuhunan ngayon sa China. Kaya nga na-desperado na ang China eh. Anong sinabi nila? Kakausapin namin ang mga negosyante. Alamin namin kung bakit ba't ayaw lang bumalik. Nung nalaman nila na yung problema, yung kanilang batas, wala. Sabi nila, hindi namin babaguhin yung batas namin para sa iyo. Youth unemployment, mataas. Unemployment, mataas. Tumatanda na ang mga tao sa China, take note ha. Kumukonti ang bata sa kanila. Yung kanilang youth population is very, very low. Mas marami silang matatanda kaysa bata. Anong ibig sabihin? In the long run, kokonti ang sundalo nila. In the long run. Ngayon, si former spokes attorney Harry Roque ba ay may punto na doon sa punto niya sa Amerika? Well, let's take it with a grain of salt. Walang problema. Kasi, alam nyo mga konsyero, we really have to defend our own country. At mas maganda na kung babagsakan tayo ng materyales ng Amerika, di mas maganda. At least handa tayong lumaban. Ang hindi lang naman handa lumaban yung mga naka-migrate na eh. Pero alam nyo mga konsyero, yung mga sinabi ni former spokes Harry Roque, it sounds very, very, very familiar. Sabi ni Kenneth, yung EDCA nga. May EDCA pa. Bases yun sa Pilipinas. Military bases sa Pilipinas. But anyway, going back. Yung yung kanyang propaganda is very, very familiar. Ilang beses na natin yan nababasa, naririnig, nakikita, na sinusulat, sinasabi, at binabanggit at pinapakita ng mga Chinese Communist Party. Anyway, so mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At i-follow tayo sa ating Facebook page, Coach Jared din ang pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?